Number one means you're always on top. Your number one radio. You have to relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
Outman, magandang morning. Yan po ang salamat. Good morning guys, and welcome po sa iRadio, araw po ng Wednesday. Huling araw na ng July ngayon. At sa inyo naman dyan, August 1, super init pa rin BTs. Kaya stay tuned, relax lang po. Pastor Maribik Lejano po ang makasama natin po today. Angsi? Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Again, welcome sa iRadio. It's a Wednesday edition, so stay put lang kayo at si Pastora Maribik Lejano. Ang pagbabalik medyo dapat kahapon siya, kaya lang na-postpone gawa pero kasi okay lang, ngayon din siya ulit. Yeah. Okay? Huwag kayong aalis. Thank you. Mga nag-breakfast na ba kayo dyan? Ako, sarap siguro. Kanina pa ako nagugutom eh. Si Ma'am Sin, tinira ito lang eh. Yan, ang tawag dito? Strawberry blueberry shake. Bakit parang nagmamantika ata? Hindi. Dahil doon sa hinalo mong Yung almond. Kaya na medyo may oily konti. Ayan. Yan po ang hapunan namin ngayon. Diet kami ngayon. Anyway, let's play on the game. Wala po tayong game ngayon dahil wala pa yung ating Maghahatid si Rejoice sa ng game master natin. Maghahatid siya sa school. Naglalaba pa. Maghahatid kay sa school, kay Matthew. Oo, babysitter pa rin siya ngayon. Okay, let's call. Yeah, baby. Sino tawagin natin ngayon? Unang-una? Okay, si Mary Grace Kabigting. Hello, Mary Grace. Good morning. Okay, hello din kay Elaine Gonzalez. Maribeth Gamos. Rejoice Orfilia. Mel Cruz. Good morning. Pastora Maribik Lejano Cruz. Uy, narinig ko na yung manok ko. Manilyn Agustin, good morning. A.R. Santiago, hello. Hello, A.R. Rachel Joy Bonete. Lynn Sales, Krista Chico Arthur. Ayan, Lala Carmina, hello sister. Pastora Mami Floser Cordero, hello Mami po. Floser, good morning. Okay, Ate Berna Delphine. Hello, kaka. Ba't malabo? Lumalabo ako. Laurelyn Serato, hello. Laurelyn, kumusta na dyan? Okay, Klang. Klang Ramakula. Long time no see. Hello, Rod FT. Good morning. Ayan, si Rod. Kumusta na? Okay, hello din kay Mami Irene Manalo Gabriel. Pastor Kiko Gonzalez. Hello, Sister Guy Gomez. Oy, Mr. Guy. Andyan din si Pastor Sammy Cruz. And hello kay Bernard Gabriel. Bernard, magandang Manalo morning. Gabriel. Hello, good morning. Okay, sino pang naman nandito? Hello, Klang. Ayan. Good morning sa inyo lahat. Siyempre, ang kumari kong si Jen Nunez. Jen. Hello, Jen. Kumusta na ang aking inaanak? Malaki na, binata na siguro. Binata na? May girlfriend na siguro. Bilis ng panahon. Ay, maganda umaga po sa inyo lahat. Super init pa rin. Kanina, pagka mainit hinihila ako matulog eh. Kasi pagka ganun pala, bumabagal pala takbo ng dugo. Kaya madaling makatulog, pero magkakaroon ka ng baka magkaroon ka ng stroke. Sobrang init. Kaya inom ng maraming tubig. Diyan naman sa atin ngayon ay mainit pa rin. Back to life na sila ngayon. Tuyo na mga karsada, pero iniwanan ng puro basura at putik. Grabe. Negra Pepita, hello, and then Recuero, hello, good morning. Pasqua. And Isa, hello. Hello. Siyempre, anak ng mga Manalo. Bernard Manalo. Bernard.
Hello kay Negra Pepita. Ayan, Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ay, nako. Malabo dito. Internet. Pero dyan, malakas. Yung wifi yan, mga bago. Ayan. Ano daw? Gwapo mo, pahag. Huwag baka magselos yung mga girlfriend natin. Mua-mua, chup-chup daw. Ay, nako. Mami Irene, nandyan na ba? Oo, nandiyan na. Ayan, present na si Mami Irene. Yan. Naka-check-in na siya. Yan. Yung mga nagbe-breakfast pa dyan, anong oras na? 10:15. Alas 10:15 ng umaga dyan sa atin sa Manila. Pagka ganitong mainit ang panahon, anong dapat sibugin para malamig at lalamig ang ulo? Halo-halo sa umaga. Pwede ba yun? Meron ba nag-ice cream sa umaga tsaka halo-halo? Hindi ah. Oo. Sisikmurain ka no. Hello kay Marilu Alvarado Napire. Marilu! Ayan na naman tayo, nangangarap na naman tayo ng mga pagkain Pinoy sa umaga. Alam mo ba din yun na Filipino foods ay the best na breakfast sa umaga? Especially kung meron kang kasamang papaya on the side. Saging na saba. Uy! Yun, naalala ko na naman. Pagka nag-aalmusal kami dyan sa Marikina nung araw nung kami umuwi dyan. May kahalong anong tawag doon? Pritong saging. Saging. Ayan. Saka yung potassium yan. Yung pusit. Pusit? Actually, may nagbibigay sa akin. Pero ayaw ko. Ilang araw na ako nagkakain yan nagmamanas yung mga paa ko. Sabi ko, ayaw na ni. Sarap pa naman kumain ng longganisa tsaka fried rice. Maraming bawang. After 3 days, nagmanas ako dyan. Sabi ko, ayaw na ni. Sana nanonood si Sister Mercy Cruz. Bumalik na dyan sa Pilipinas. Shinare ko to sa kanya. Sana nanonood ka, sister. Namimiss ka na namin. Ano yung may jet lag pa yun ngayon? For how many years nandito siya? 18 years ba? Tapos umuwi agad. Siyempre magkakaroon ng change of sleeping time. Maninibago yan sa klema ng panahon. Yun ang sumalubong sa kanya mga baha at saka saan ba siya? Marikina? Guadalupe. Hello, Joyce Mendoza. Tinanghali ng gising siguro. Sabi ni Pastor Chico, maruya daw, masarap. Maruya, oo. Ano ba, hindi ba may gaw-gaw ba yun? No. Parang Arena. Arena ba? Ayan. Sarap kasi pagka may asukal yun na nakabudbod. Maruya. Pero kung natikmang maruya, may kasamang langka. Yan naman kami sa umaga. Okay. Ayan, Mami Irene, good morning. Turon, syempre. Maruya, pero lalo kung may kasamang ice cream yan, Turon. Hello kay Jocelyn Spena. Good morning. Turon, yung anong flavor yung masarap? Imagination na naman tayo. Ice cream, favorite natin yung ube. Ube flavor o kaya mango. Lahat masasarap. Mango. O kaya yung
buko pandan. Yun. Yeah. Yung pistachio. Nga pala, masarap yun. Pistachio flavor. Yan, ang masarap. Almusal, ice cream, saka turon. Di pa dessert yan. Gabi. Mababang. Dapat na, ganun lang nakakabala. Katulad nito. Hindi, mababa na talaga. Unless tatanggalin ko doon sa kanyang stand. Wala naman na. Parang ganun kababa. Baka yun na nagpapasakit ka lang, i-level mo sa mata mo. Level na nga. Ang sakit. Okay, 23 minutes past 10 Pacific Standard Time. Kayo po ay nanonood live dito po sa iRadio. Tigilan na ang milk tea. Totoo yan. Milk tea. Kasi yung ano niya, puro sugar yun. Sugar, ice cream po naman eh. Oo, pero mag-ano na lang kayo. Mag-prutas na lang. Huwag yung mataas ang sugar. Like orange, mataas ang sugar niyan. Yung grapes, mataas din ang sugar. May konti lang, may ano lang. Kumbaga sa may bilang yung kakainin niyo. Yan. Prutas. Hindi na kami kumakain ng grapes dito eh. Ano lang mga berries like strawberry, blueberry, blackberry, saka cherry. Lalaki pa naman mga grapes dito. Yung ilang subuan mo lang, busog ka na eh. Ako. Pero siyempre, kailangan balance. Ayun nga pala, yung ano ba doon? Yung live streaming ng CFAG. Sayang, madaling araw yata. Anong oras po ba yun, Pastor Kiko, yung live streaming nyo? At saka, ano po ba yun? Every day? Or every Wednesday lang? Or Thursday? I'm not sure. Kasi nakita ko yung live streaming nyo. Ang daming nanood, daming comments. Maraming comments sa maraming nanonood. Sayang, hindi ko napanood. Ayan. Sabi ni Uncle Bud, mabuti naman mga pamangkin. Kamusta po si Auntie Lourdes? Ha? Hindi na kami nakakadalaw dyan sa inyo kasi malapit sa Cubina Church, ano? Bago mag-Cubina. Si Kurt Timothy Kabigking. Si Mary Grace yan, yung sanak niya. Si Mary Grace ba? Tuwing last Wednesday of the month ko ang live streaming ng CFAG. So once in a week, once in a month? Once a month. Last Wednesday. Okay. Anong oras yun? Para makapag-live din ako minsan. August 28 ulit. Okay, anong oras? Yung oras nyo dyan, i-adjust ko na lang dito. Siguro 9 o'clock. Hindi eh. 7 p.m. 7, 8, 9, 10. 7 p.m. Sa kanila? Ay, gabi. Gabi naman dito. Ay, umaga. 7 p.m. 7, 8, 10. 4 o'clock. 4 a.m. 4, 5, 6. 4 a.m. Madaling araw. Okay. Yeah, why not? Minsan-minsan lang naman. Nagigising naman ako ng ganung oras. Ayun. 7 a.m. Manila time. Yeah. Bali, 4 a.m. dito naman sa Los Angeles. Yes, supportahan po natin ng live streaming ng CFAG. CFAG live. Once a month. Last Wednesday of the month. Ayan. Isang beses lang bakit isang beses lang sa isang linggo? Yan daw yung itinawag sa'yo ni Pastor Kito niyan. Ganon. Last time sa inyo. Okay. Station ID na. Ito po ang iRadio. Ang lingkod para sa salilang Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para
sa sambayanang Pilipino. Okay, ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan. Maganda ang topic nila kapon, naka-uniform pa si Pastor Kiko. Ba? Sayang, no? Yeah, I'll watch it next time. Shout out tayo kay Ate Connie Andrada. Ayan, pinapa-shoutout ni Pastora Marivic Lejano Cruz. Okay, Joyce Mendoza, makakahabol pa ako sa kumustahan. Oo naman. Ayan, kumusta na si Baby Coco. Okay. Malaki na ba si Baby? Ano ba size ng damit ni Baby Coco? Kasi ang dami nung nilagay ko sa box na mga damit ng bata. Pero yung iba kasi mga pang baby pa lang. Yun. I don't know kung ano ang meron doon medyo malalaki ng konti. But I'm not sure kung ano ang size ni Baby Coco. Pero may itinabi ako doon mga shoes. Ayan, marami. Mga shoes para kay Baby Coco. Meron doon kasi small to medium? Like small to medium? Ano yung small to medium sa toddler? Toddler ba? Ilang taon? Pang ilang taon ba yun? Pang ilang taon yung size niya. Yun. At saka ano yung size ng paa niya? Baka hindi magkasya sa kanya yun. Magaganda yung mga shoes na nandun. Hello, Glyza Villarosa. Kumusta? Hey, Nagkabulati nga po siya. Ha? Bakit? Oh my gosh. Sino? Ipurga mo magpurga. Normally ganyan mga bata. Pinupurga. Pero ilang taon na? 2 years old na yata siya. Bulate. Bakit siguro yung mga pagkain hindi malinis? Nako. Yan ang pinagmumulaan ng... kaya siya payat. Hindi tumataba. Sino ba yun? Si Coco. Oh. Ay, nako. Ano mo? Combantrin. Dali mo sa doctor. Health clinic. Pero ngayon, ang pagpupurga ngayon, ano ba tawag to? Yung tabletas na lang. O kaya mas mabilis ini-inject. At saka ngayon, mga ganyan. Ang style niyan, pinapatulog muna yung mga nasa tiyan. Sa kanila, kasi baka kung saan-saan lumabas. Ay, oo. Baka lumabas sa mata at sa tenga. Okay, yung mga bulati. Oo. Totoo, pag nabulabog yan. Yan nangyari doon sa aso ko nung 1 year and 7 months pa lang siya. Oh. Hindi pa pwede. Hindi, nagba-vitamins daw siya, then re-resetahan siya ng pampapurga. Kaya pala payat siya. Okay. Good, para maging maayos na at tumaba na siya doon sa mga iniinom niyang gatas. Combantrin, kontra bulate. Yan ang gamot dyan. May strawberry flavor niyan para magustuhan ng mga bata. 1 dose antiox. Ang tawag yan, ringworm. Yung mga ringworm, tsaka hookworm. Madaling matanggal yan. Kaya lang, ingatan mo na lang yung mga pinapakain mo sa kanya. Make sure na huhugasan, lalo na pag mga fruits. At saka yung mga pinaggagatasan niya. Wag ng langaw. Oo, yung pinag-iinuman niya ng baso, pakuluan niya sa tubig. Dapat sterilize. Yan ang, alam mo yung mga bata, sensitive yan Madali silang, yung kanilang immune system mahina pa. Kaya dapat malilinis na mga pagkain at saka mga gamit nila, sterilize yan, huwag aalikabukan. Lalo pagka nadidikitan ng mga langaw o kaya mga insekto. Pati pag-aat. Yung tinatabi mo yung mahabang yung gulay na ang tawag doon? Sitaw. Hindi sitaw. Yung may sa tawag sa patola. Yung hinahalo, yung parang bamboo shoot. Malunggay. Kumakain ka na? Oo, sarap. Okay, hello muna kay Pastora Ellen Gonzalez. Hello po, Pastora. How are you? Long time no see. Aba. Kumusta na po kayo? Welcome back. Nag-abroad siya. Ayan. Kumusta na kayo? Okay po ba? Ayan. Sige, magluluto ako ng dinding. Lahat ng gulay na sinabi mo, sasahog ko. Yo. Okay, pag
Walang ano yun walang karne. I-video mo pa. Walang karne, walang isda. Ay? Papakuluan ko lang. Yun ang totoong dininding. Yun, masarap yun. Lalagyan ko ng maraming saluyot. Lalagyan ko ng dininding may saluyot? Oo, yun ang dininding. Lalagyan ko ng okra. Lalagyan ko ng iba-ibang klaseng gulay. Mga dahon. Lagyan mo naman ng isda, yung tawag nito, yung pampano. Isda yung gaganunin ko. Hindi buo. Ayan. Pahirap ang tao. Talaga? Ay, nako. Yan. Mahirap yan. Dininding. Oh, sabi ni Ate Berna, di yan kumakain ng gulay, tinatabi lang nga niya yan eh. Totoo. Kaya ganyan, nagbago na ako. Talaga, nagbago ka na? Nagbago na ng putahe. Bulaklak ng kalabasa, kaya lang bihira po dito yun eh. Bulaklak ng kalabasa. Kalabasa. Ano lang yun, meron silang, dito yung mga, yung tinatawag na farmer's market. Paminsan-minsan yun. Every Saturday, hahanapin mo. Mura. Kung saang maramihan ang benta. Hindi, mga yung mga may tanim silang mga gulay. Nagbibenta sila doon. Iba-ibang gulay. Yung kalabasa po rito, ang tatamis. Parang kamote. Iba pa talaga yung native sa atin. Iba-ibang klase kalabasa kasi dito. May puting kalabasa. Walang puting kalabasa. Meron. Nakakita na ako ng puting kalabasa. Hindi pa ako nakaluto ng puting kalabasa. Yellow. Talong nga, may puting talong. Yung labas niya, puti Hindi purple. Iba-ibang klase. Kahit ampalaya, may ampalaya kulay dilaw. Okay, so anong gagawin natin ngayon? Kinisang ding-ding kasi. Dininding. Kaya kinisang Bumanat na naman talaga. Uy, kare-kare, wag kang kakain yan. Pastor Sammy. Kare-kare? Anong klaseng kare-kare? Parang kare-kare ni... Yung paborito ni Doc SP. Kare-kareng tofu. Tofu ang kanyang sahog. Special kare-kare. Kada pupunta po yan ng mga restaurant. Yun ang ordering niya. Yan ang parate. Automatic yan. Kare-kare na tofu. Hindi siya kumakain. Pag nakakita siya ng hayop doon sa kanyang pagkain, iiyak po yan. Hindi pwede. Hindi siya kumakain na isda. Lahat na may buhay. Hindi siya kumakain ng, siyempre, ng karne. Vegetarian. Vegetarian siya. Vegetarian. Ibibigay niya sa iyo yung lahat ng karne, lahat, bahala. Sa kanya yung gulay. Kaya tinan yung Doc SP, ilang taon na? 60... Plus na yun. Matanda pa sa akin yan 65 yate. Ayaw pa bisto yung lola. Panay picture, post ng mga picture niya na ng bagets pa siya. Ayaw naman mag-die. Ayaw naman tuluyan. Actually, madaling gumawa ng mga ulam sa konting halaga. Kung sabagay, kung marunong tayo lahat. Gaya na? Mayroon akong pinost dyan. Alam niyo yung tuna. Tuna na nasa dilata. Pwede niyong gawin yung ang tawag doon, lumpia. Lagyan niyo ng itlog, lagyan niyo ng carrots, konti lang, sibuyas, at konting harina yata. And then ibalot nyo sa lumpia wrapper, then prito nyo. Sarap na yon. Pero masama daw ang prito. Hindi naman pwedeng hindi piprito kasi yun. Kaya, sabi ng mga doktor, paminsan-minsan. Steam na lang yan. Hindi pwedeng steam yung lumpia. Yeah, sabi nga ni Doc Eric, nung napanood po ninyo dito sa ating programa yung mayroon tayong doktor na siya? Nag-share dito. Yung plato po doon natin ay puro green. Makukulay. Dapat ganun 1/4, 1/4. Kumbaga sa 1/4 ng exercise, 1/4 ng protein, at
kung ano-ano pa. At saka mga gulay daw na iba't ibang kulay, prutas. Ganon daw po ang dapat natin kinakain everyday. Yan, pinag-uusapan din lang natin tungkol sa ating kalusugan. Ayan. Kasi yan ang bandang huli pinagsisisihan natin eh. Yung mataas ang blood, yung sugar natin, hypertension, problema sa kidney. Ay, nako. Yan, ang mga sakit. Tapos, kalauna nagiging cancer na. Ayun na. Yun, dahil sa kababayaan din natin, abuso sa ating katawan. Anything that is too much, it's bad to our health. Dapat moderate lang po lahat. Pwedeng karne konti. Yung karne daw, isang gano'n lang ata eh. Isang... malaki na yan. Malaki na ba? Protein. Konting carbohydrates. Yung pwedeng kumain maya, basta konti-konti lang. Yung itlog daw, tatanggalin yung kulay pula. Ay, yung pinakamasarap sa itlog. Bakit gano'n? Tapos yung mga pats, yung mga taba, yung pa naman ang masarap. Ginagawang chicharon. Pero sabi nga ng mga iba, balance. Kailangan natin ng lahat yan. Yes. Hindi natin naalisin. Kaya lang, limitado. Huwag sa sobra. Ayan ang ating tips ngayon para tayo humaba ang buhay. At para gumanda. May mga pampaganda rin na beauty tips. Bukas, pag-uusapan natin yun. Okay, hello kay Rachel. Rachel Puzon. Ay, alasin po nito. Ayan. Mayroon akong nabasa para matanggal yung mga laugh lines natin. Mga laugh lines yan. Anong laugh line? Ay, maguhit-guhit? Maguhit dito. O kaya yung mga ibang wrinkles. Ugalin natin na magilamos tayo ng cold water sa morning. At saka yung exercise dito, meron yan eh. Ganun no? Parang kaliwa, kanan, ganun. Hindi kayo mangiwi-ngiwi mo ka. Pero ako kasi, nagmamasahe lang ako sa gabi. Meron ako yung pamasaheng ganun no? Na ganun ko lang. Pero kung talagang matanda na tayo, wala na tayo na ganun. Boy, hindi ah. Minakita akong ganyan. Sino ba yun? Si, kung Cindy Crawford. Ng mga nagpapaayos ng mga mukha. Ganun yung magpapabotox. Yes. Ganun. Para wala nang guwid-guwid sa mukha. Botox yung mga sagot dyan. Okay. Hello ka, Pastora Mary Jane Saboy Only. Ni Pastora Mariklihan. Ay, magandang title na kanya, no? Yan. Supportahan natin ayan, yung, or rather, makinig tayo ng mga salita ng Diyos. Yan. Hello kay Alice Iglesia. Hello, Alice. Kumusta na? Ayan. Alam mo, nagtataka ko sa kanyang title eh. Ayan, napag-usapan na rin natin si Pastor Maribik ngayon. Yung title ng kanyang topic ngayon is Wallet with all your heart. Wallet? Wallet. Wallet as in wallet pitaka. Sabi, love your wallet with all your heart. Sabi ko, tama ba yun? Tinanong ko siya. Tama po ba yun? Oo, tama. Kung bakit, abangan po natin. Very intriguing yung title niya. Love your wallet with all your heart. Okay, hello kay Pastora Susan Zeta. Good morning po. Good morning sa inyo. Di ba may ganong kanta? Music is not a drug or illusion, but it can heal the broken heart that is in pain. This is Pioneer Pro DJ Remix. Naimbag na bigat. Ayan. Andito na po kami Manila kasi nagpapalakas pa po ang mama ko po. Buong puso po kami nagpapasalamat sa prayer. Oh, napano po ang mama niyo, Pastora Mary Jane. Mary Jane. Oh. Ayan. Love me with all your heart. Love your warrior in your heart. Tama po ba? Pandinig ko po. Hindi. Okay. Anyway, standby lang ha. Okay nga, alis. 10 more minutes. Panlalaki yan eh. Kantahin mo. Hindi ko alam yan. Ayan o. With all of your heart.
That's all I want lang. Lumang-luma na to. Love me with all of your heart, or not at all. Paborito niya na sa amin. Just promise me please that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start. With every beat of your heart. Ayan na. Tama na. Mahaba pa. Tapusin mo. Just promise me this, that you give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart as I love. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start. With every beat of your heart. Ayos. Ayan. Thank you, bra. Si Pastor Kiko namigay ng 50 stars. Ayan. 50,000 pesos. Thank you po. Thank you po, Pastor. Ayan. Love your wallet. Yeah, love you me. No, love me with all your wallet. Hello, Engelbert Krisa Humperdinck. Narvato. Hello, my dear. Naka-ready ka na ba for your school? Ayan. Very good. Bakit ganun ang title niya? Malalaman natin. Very natin. intriguing kasi. Yeah. Gusto ko na, tama ba yan? Oh, ayan na naman. Ay, si Joyce. Thank you, Joyce. Grabe Mga, talagang mga mayayaman yung mga viewer natin. Yeah, si Joyce, Thank you, Joyce. Magkano ba yung... Hindi ako kasi marunong maglagay ng stars dito. Hindi, pag sinelect mong gano'n, merong 50 stars, may value yun kung magkano. Ewan ko kung naka-automatic dyan yung yung debit card ko. Ay! Baka nandyan. Kasi minsan naglagay ako Yan, hindi ko alam. Hello, Pastor Abhishek Singh of iRadio India. Namaste. Good morning. Good morning. Yan. Ayan. Ayan, katulad niyan. Nakita mo, activate share Dati party. nagbigay na ako Hindi lang ako marunong. Parang may lumabas yung debit card ko. So, chinarge na lang doon. 99 cents lang naman yung yung 100 stars yata. May term pa po para makapag-send po ng star. Ano yung term? Ayan. Kasi pag pipindutin ko tong star, send a gift. Ayan,
Kaya lang hindi ko alam kung magkano yan. Dami pala, iba-iba. Ah. Hanggang ano siya eh, hanggang 10,000. 10,000 Magkano yung stars. 10,000? I don't know. 10,000 stars. May mga value yan. Pagka nagbigay ka ng $5, syala ka no. Yeah, tulad yan. Ay, Moven Biyernes, Kapambi. Salamat. 200 stars. 20. 20 na. 20 stars. Ay, hindi na. Iba pala yung Yan babasa yung yung minimum. Pag lumalabas yung activate share party, ano yan? Mababa yung mataas ang palitan. Halimbawa, bumili ka ng 1 peso o $1 na star, mas mataas ang value. Pagka ganyan maramihan. Pag lumalabas yan. Yeah. Hello. Hello, Moven. Kumusta? Ayan. Pwede pong pakikantang My Way daw, idol. God's Way. Ay, wag yun. Tawagan natin si Pastor Marivic Lejano. Andiyan ka na ba, Pastel? Pag babae, Pastel. Pag lalaki, Pastor. Diba? Natutunan kay Pastor Marivic yun. Nasa dressing room pa rin ata si Magkano oras na ba? It's 3 more minutes. 3 more minutes. Yan. Pwede nang pumasok. Nakabukas na po yung i-click lang po ninyo yung link na pinadala ko sa inyo. Yan. Baka natutulog pa. Oy. Ayan. Hinihintay natin si Pastora eh. Ayan na. Ayan na siya. Nagparamdam na. Ayan na. Hello. Wow, naka-iRadio siya. Hello. Good morning. Walang sound. Ay, wala ayun, pa ayun. Hindi, meron. Okay na. Hindi na nagsasalita. Ayan. Okay na po. Malinaw. Ayan. Cellphone lang po yung aking gamit. Sana walang tumawag. Ay, naka-cellphone lang kayo ngayon. Ba't asan yung inyong laptop? Wala po akong laptop. Cellphone lang po yung wala laptop. Bigyan ng laptop yan. May tablet kayo. Wala din po. Ay. Nako. Okay. Malapit na si Santa Claus. Lalapit na sa inyo. Kamusta na po kayo? Mabuti po sa biyaya ng Panginoon. Amen. Okay naman kayo dyan. Hindi kayo binaha nung last... Ay, oo. Hindi pa kayo binaha. Valenzuela po ako. Actually, sikat ang Valenzuela pagdating po sa mga baha. Sikat. So, binaha po kayo doon? Nabot kayo. So, pero kung bahay po namin medyo mataas-taas po. Oh, sa labas po talagang baha. Naalala ko mga bahay dyan nung araw sa Bulacan. Lalo sa anong Plaridel at saka Bukawi. May kaibigan kasi ako yung pinuntahan dyan. Yung mga lumang bahay nila yari sa kawayan, yung matataas. Ganon ang itsura ng bahay nila. Yun ba inaabot din ng mga bahay, yung mga ganong klaseng bahay? Hanggang ngayon, meron bang ganon pa rin bahay dyan sa Bulacan? Bulacan po, Papsi? Actually, Papsi, ang Marilao, Bulacan po. Lagpas tao po. Uy! Grabe. Lagpas tao. Mga iyak na po talaga na humihingi ng rescue. Dahil hirap po yung mga rescuer. Abot na po ng 2nd floor ng bahay po Uy, nila. grabe. Ganon? Kawawa naman yung mga walang 2nd floor. So, kapag pag ang bahay mo pala, lugar mo pala ibahain, tapos ang bahay mo ay mababa lang, ay talagang taon-taon ganyan ang dadanasin mo. Ganon. Opo. Medyo na nga po, Papsim. Yung iba po, itinaas na po talaga. Ang laki na po ng itinaas ng kalsada. Pero dahil po yung bagyo po natin ngayon, talagang sobra kung haba ng oras ng pagbuhos ng tubig. Oo, pala. Kasi ang reason niya kung bakit lalong lumalala yung meron tayong ganitong klaseng kalamidad ngayon. Dahil sa sobrang init na ng panahon. No, di ba? Pumunta ka lang ng Metro Manila, kita mo mga building ang tataas, no? Di ba? Nung araw wala namang mga ganyan eh, yung mga hangin pasok na pasok dito sa
sa city, sa syudad. Ngayon, naglalaki ang building ng ang mga gusali dyan sa atin sa Metro Manila. Kaya pagka gano'n yung hangin, nabablock na, umiinit yung panahon, pagdating ng summer, lalong umiinit yung lupa, ayun, nagkukos ng thunderstorm. Kaya yan ang problema natin ngayon. Dahil din sa marami ng tao, nagkakaroon ng mga baha dahil doon sa mga basura. Ayan, tapon dito, tapon doon. Wala na. Maraming basura na. Yun napapanood ko. Kami sa NLEX. Yun po, di ba, parang dagat po. Oh, grabe. So, nung wala po yung baha, nadaan po ako after ng baha. Yung pong pinaka-NLEX ko, yung mga mating niya, lahat po ng mga basurang plastic. Ay, naku. Oy, talaga? Naku. Yan ang problema, yung mga ganyan. Dito po sa Amerika, hinihiwalay namin yung mga hindi natutunaw. Kagaya ng mga plastic, yan. Hinihiwalay yan dito. Yung mga lata, nire-recycle po yan. Pero yung mga nabubulok, hiwalay din yan. Ayan. Ang problema lang po talaga, yung mga taong walang disiplina. Ayun yun ang problema di ba? All over at the world talaga, Papi. Talagang nakahiwalay na po yung sa mga basura na ito yung nabubulok, hindi nabubulok. Pero, wala pa rin po matitigas po yung ulo ng mga... Mas marami pa rin yung matigas ng ulo kaysa disiplinado, no? Opo. Yung po kasi yung kinasanayan na mahirap niya i-break. Ayun, yun ang problema. Ang tanong ko ngayon, bakit ang title ng topic mo, Love Your Wallet with All Your Heart? Yes, ma-intrigang topic. Kaya nga nung binigay mo sa akin yung topic mo, tama ba yun? Kaya tinanong kita uli, baka nagkamali ka ng bigay sa akin Sabi ko, di ba dapat love your Lord with all your soul, with all your mind, with all your strength? Kita po natin mamaya yan, Papi. Ayan na, na-intriga na ako. Sige na. I-discuss na natin ito. Bumati muna tayo. Ayan, so magandang tayong lahat. Sabi nga ni Mike. Ayan, agdi tayo lahat dyan. Walang pangit sa nilalang ng ating Panginoon. So magandang umaga sa ating lahat, sa mga nakikinig, sa mga nanonood dito po sa iRadio. Magandang umaga po. At magandang gabi dyan po, Papsi. Magandang gabi po sa inyo. Medyo kinakabahan po ako. Na naman. Ay, nako. Kwentuhan muna na tayo. So, napupuyat ka pa rin ba sa gabi? Ayaw po. Kagabi po, sabi ko sa Panginoon, nagpipray ko, Lord, naman makatulog po ako. Dahil syempre, isip ko po. Dahil dalawang topic po, Papsi, yung pin-repair ko po. Kasi mamaya po sa kamustahan din sa iRadio, mamayang ako rin po ang mag-share ng Word of God. Ayan. Naku, talagang... Kaya kahapon, Papsi, nung hindi pa ako sinasabihan ni Carrie Joyce, exclamation pa akong naghuhugas ng plato. Ninanamnam ko po yung lamig ng tubig. Biglang tumunog yung cellphone ko. Pagtingin ko, pwede po ba, para akong nataranta pa. pero salamat sa Panginoon. Maybe hindi niloob ni Lord kahapon. Pero sabi ko kay Carrie Joyce, nakaligo na ako, nakaayos na ako ng kilay ko, naka-makeup na ako. Pero anyway, naka-ready naman akong umalis. Alis po talaga ako kapon, Pachi. Nung tumawag sa akin si Carrie Joyce. Pero sabi ko, sige, mamaya na lang ako aalis. After iRadio. Pero hindi. Yung kabog ng dibdib. Alam mo kasi, si Pastora po ay may sakit po na insomnia sa gabi. Hindi makatulog. Hindi ka talaga nakakatulog sa gabi, Pastora? Pareho kayo ni Lala. Nasanay po kasi ako, Ma'am Shi, nung nag-pandemic po talaga. Dahil po ang oras ng mga nagtatrabaho ng mga anak ko. Yung anak niyo kasi. Sinasabayan niyo siya. Opo, yung husband ko din po, si Pastor. Talagang siya po yung talagang may insomnia. Pero, dahil po sa ang teamsong po namin,
Ang gusto ko mahal, sana'y laging sabay tayo. Natuto na ko. So, tama pala yung oras niyo pag kayo nagpunta ng Amerika, adjusted na kayo. Oh. Sa gabi, gising kayo. Sa araw, tulog. Siguro 2 o'clock na po ako nakatulog. Oh. Pero ilang oras kayo natutulog niya? 8 oras pa rin. Bali, nag-alarm po ako ng 7 a.m. Pero mga 6 a.m. gising na po ako. Nauna po. Kulang sa tulog yan. Nako. Kaya yung mata ko po, medyo yung eye bag ko, ayan. Maglagay na lang kayo ng ice dito. Ako rin, minsan kakatulog ako mga 11, past 11 na, tapos gigising ako ng mga 5 o'clock. Pwede ba yun? Pansamantala lang yun, di ba? Hindi, at least ka nakakatulong. Oo, pansamantala lang yun. Pero maganda pa rin yung tulog na talagang... 8 hours, at least 7. Siguro kulang mo, Pastora, yung melatonin. Kulang ka sa melatonin. Yun siguro. Pero nag-try din ako niyan, Papsi, nila melatonin. Pero no effect. No effect pa rin? Papsi, ang iniinom po niya pampatulog is, ano ba yun? Parang, ano po yun yung pag nireseta ng doktor, pag binili mo na, hindi mo na magagamit yung hindi mo na magagamit yung reseta. Pag natulog ka. Kaya lang, ayoko pong... Ay, hindi maganda yun. Oo. Kasi ang side effect niya, kapag ikaw ay nasanay doon, hindi ka na makakatulog kung hindi ka iinom nun. So, mas maganda pa rin yung natural, yung melatonin natin, tumataas para madali tayong makatulog. Pero kung gagamitan natin ng parang hydrocin, yung parang mag-groggy tayo para makatulog, kaya paggagaya ng mga antihistamine, magiging addict tayo doon. Kaya iba pa rin talaga yung normal na tulog. Siguro may mga pagkain na check niyo yung mga pagkain na para makatulog kayo. Gaya gatas. Subukan niyo naman maggatas sa sa gabi. Mainit na gatas. Hot milk. Sabi ko nga pa, I hate milk. Huwag natin yung milk papi na. Sumasama yung sikmura ko talaga. Wag yung whole milk. Yung mga less fat, mga ganon. O kaya kahit nga kumain, di ba ang mga butis kailangan pong uminom ng milk. Na kumiinom. Ang gagawin po nung buntis kayo. Magluluto kami ng sopas, lalagyan ko ng maraming milk. Yan. Ay ng ice cream kasi daw yung ice cream may milk. Kailangan kasi natin calcium yun. Yung sa mga buto. Lalo pag nagkakaedad tayo, kailangan natin yan. Hindi ko talaga kayang i-take yung milk. Yung nasusuka ka, gano'n. Siguro Papsi, it's all in the mind. Yeah. Parang So, pag sinabi lang kung ayoko yan, tapos syempre, sumusunod din yung natin yung katawan. Naduduwal ka, gano'n, pagka naka-ano ka ng gatas. Sarap ng gatas. Lalo yung mga, kaya lang, syempre, ako, bawal sa akin ng gatas dahil nagbo-bloat ako Pero may mga gatas na pwede tayong inumin. Yung non-fat, o zero-fat, yung mga gano'n na gatas. Pwede siguro i-try mo yung mga gano'n. Try nyo yung iniinom ko kasi ngayon. Almond milk. O kaya mag-ano kayo, alam nyo yung tea, yung chamomile tea, para makatulog kayo. Yan. Ano po yan? Narinig ko po yan. Makakatulog po kayo doon. At saka may mga tea na yung pampatulog, yung zebra. Ewan ko, masama ganon. Di bale, pag tayo yung nakakita dito ng mga tea na ganon, sige, sasama natin dun sa box. Okay? Meron ako alam na tea, yung 5 fingers. Iba yun. Marijuana po yun. Siguradong tulog ka. Ayan. Bueno, siguro okay ka na. Wala na ba yung nervyos? Sabi ni Pastor Kiko, huwag ka mag-alala ha. Kinakabahan din daw sila sa iyo. Pastor Kiko,
Sige, umpisa na natin tong topic mong wallet na maswerte. Hindi ako Seiko wallet siguro ito, kaya ako na-intriga dito. Naisip ko nga, Papsi, naku, magiging questionable sa kanila yung aking topic. Yan. Okay. So, ando pasok, Papsi, na ano. Pero yung word na wallet, Papsi, ginawan ko po siya ng acronym. Acronym pala siya. Yan na. Makikita po. Love your wallet with all your heart. Sabi ko, wallet siguro. Maraming mahal na wallet ito. Baka Louis Vuitton. Okay. Take it away, Pastora. Okay, sige po. Siguro po ay manalangin po muna tayo. Hingi po tayo ng gabay para sa gabay sa Panginoon para po sa ating mensahe sa umaga nito. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa opportunity, Lord, na makapag-share ng inyong salita, Panginoon. Lord, I pray, tago niyo po ako sa inyong likuran at patuloy na yung wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang ating dalangin at patuloy na yung nais mong mensahe na ibigay sa amin sa oras pong ito, Panginoon, ay patuloy na mapagpala ang bawat isa. Mapagpala, Panginoon, ang lahat ng nakikinig dito sa iRadio, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala ko sa inyo ang lahat. Wala po akong magagawa kung wala po kayo, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po. So muli ay good morning sa ating lahat. Actually, yung aking batok po ay medyo mani dahil sa kulang sa kulang. Anyway, ang title po natin ngayon ay yun nga po, Love Your Wallet with All Your Heart. Nagtanong pa si Papsi kung baka nagkamali lang ako eh. Tama po yung Papsi. So, ang aking pinakuhanan ng text ay siguro basahin po natin. Dalawang text po yung aking babasahin. Ay una, basahin po natin dito sa Mateo chapter 22 verse 37. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. So dito po, tatlo po yung sinabi ng Panginoon kung paano natin siya iibigin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Pero dito sa Mark chapter 12 verse 30 ay may dinagdag. Ang sabi po dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ayan, kasama yung ating lakas. Ayan po, wallet. Sabi dito, love your wallet with all your heart. So bago natin bigyan ng kahulugan, ano nga ba yung wallet na yan? Pero ang tanong ko muna sa oras kong ito ay naranasan nyo na po bang yung inyong mga wallet? Ayan, di ba? Yung mga wallet natin na yung iba mahal. Sabi nga ni Papsi, Seiko wallet. Wala po akong alam, Papsi, Mamsi, sa mga brand ng mga wallet. Kahit sa mga bags, wala po akong alam na brand. Basta may bag lang ako. Ayan. So, naranasan na po ba natin na yung wallet po natin ay mawala? Literal po literal na wallet. Halimbawa ay na-snatch, tawag dito, na-hold up, nakuha yung wallet mo. Ayan, di po ba? Kapag ang wallet po natin ay nawala, marami pong mawawala doon sa loob nun. Kasi ang wallet po natin, sabi dito, if we can lose our wallet, ang sabi, we can lose our ATM cards. Diba? Sa loob ng wallet natin, nandun lahat ng mga ATM cards. Yung mga nagtatrabaho dyan, may ATM. Ako wala akong ATM card. Ayan. So yung, sabi dito, kapag nawala yung wallet mo, pwedeng mawala daw po yung ating mga ATM cards. Ayan. Yung iba kasi hindi na nagdadala ng mga cash. ATM na lang. Yung bangko nila, naka-ATM lang. At ano pa po yung pwedeng mawala doon sa loob ng ating wallet? Hindi lang yung mga ATM cards po natin. Even yung ating pong mga importanteng mga valid IDs. Di ba ba? Ang mga valid IDs natin, sabi nga, minsan pag nawala yung wallet natin,
sabi ng iba kahit huwag nyo na pong ibalik yung pera, yun na lang pong mga IDs ang importante. So di ba, napaka-importante po yung wallet na yan. At higit sa lahat, ang sabi dito, we can lose our money. So, pag nawala po yung ating wallet, kapag naranasan po natin na mawalan tayo ng wallet, di ba, this is a big problem. Malaking problema. Maaring hindi ka na makatulog. Maaring ma-stress ka na hanggat hindi mo nakikita, hindi mo nakukuha yung wallet mo. Di ba? Kasi nandun yung mga importanteng bagay sa loob. Lalo na po yung mga ATM, yung mga tawag dito, yung cards na yan na po pwedeng kapag may nakapulot ay pwedeng, di ba, yung makuha, yung mga pera mo sa bank, di ba, yung mga naghahack ng mga ATM cards. So, yan po yung pwedeng mangyari kapag nawala po yung ating mga wallet. At isang malaki po itong problema sa atin. Di ba? At ano po yung magiging pakiramdam natin kapag nawala po yung inyong mga wallet. Sige nga po, pwede po kayong mag-comment. Ano po magiging pakiramdam ninyo kapag nawala ang inyong wallet? Buti sana kung nawala yung wallet, walang laman. Di ba? Meron na ho ba dito na nawala ng wallet na maraming laman? O nawala yung wallet, wala namang laman, okay lang. Pero karamihan kasi kahit walang pera, yung mga IDs po natin doon nakalagay. Katulad po ako, may time na ang dala ko lang ay sample. This is my wallet. Ayan, regalo lang po sa akin. Nandito po yung aking ibang mga IDs o yung parang lalagyan ng lahat ng IDs yung aking tawag dito, lisensya sa pagdadrive, lisensya sa yung katulad niya, may mga license po kami sa Assemblies of God. Dala-dala ko rin po yun, lisensya sa mga IDs kapag bumibili ako ng gamot, meron po akong parang discount, mga ganun po. So, ang hirap po kapag nawala po yung mga bagay na yan sa atin. So, mahirap pong mawalan ng wallet. So, balik na rin naman po natin yung wallet na sinasabi nga ni Papi, parang napaka-intriguing naman ng ating title. So dito naman, if we can lose our love in God's ministry. Ulitin ko po, ang wallet means God. Means God. So, palitan po natin yung love your wallet with all your heart ng love your God with all your heart. Ayan. Kung paano po natin pinapahalagahan, mga kapatid, yung ating mga wallet, minamahal natin yung ating mga wallets dahil maraming pwedeng mawala dyan. Higit sa lahat na dapat po nating mahalin ang ating Diyos na ang buong puso, na dapat ang wallet na yan ay huwag mawala sa atin. So tingnan po natin, sabi dito, if we can lose our wallet o our God, sabi pwede din ditong ma-loss po natin yung ating, yung love po natin sa ating pag-attend sa mga Bible study, di ba? Love in home church service, love, especially love in lost soul. So, ibig sabihin kapag nawala yung ating pagmamahal sa ating Panginoon, nawala ang Diyos sa ating buhay, pwedeng mawala ang lahat ng mga yung bang pagdalo natin, di ba? Pag malayo tayo sa Panginoon, parang ayaw na nating umatin ng mga Bible study, mga gawain sa church, especially every Sunday, di ba? So kapag nawala po yung ating Diyos sa ating mga buhay, even our loved ones, our friends, our future, kapag nawala po ang lahat ng yan po ay napakalaki pong problema. Di po ba? Napakalaki pong problema. So tignan po natin. Sabi ko nga kanina, yung pong word na wallet ay nilagyan ko po siya ng acronym. Ayan po. So dito, ano po dito is, so don't lose your wallet. So don't lose your God. Huwag po nating hayaan na mawala yung pinahalagahan nating wallet na maraming pwedeng mawala. At higit sa lahat naman po, ay huwag po nating hayaang mawala ang Diyos sa ating mga buhay. So
So ano ang mangyayari kapag nawala ang ating Diyos sa ating buhay? Ito na po ang nais kong ibigay ng pinakamensahe ng wallet. Sabi ko nga, binigyan ko po siya ng acronym. So tingnan po natin, number 1, letter W. Ayan po. Sabi dito, ano ang mangyayari kapag nawala ang ating Diyos sa ating buhay? Letter W, sabi dito, because can waste our time. So kapag nawala po ang ating Panginoon sa ating buhay, maraming masasayang na oras na ating gugugulin sa buhay kapag wala ang Diyos sa ating mga buhay. Diba? Ang Diyos ay talagang napakalaking bagay kapag nasa atin ang Diyos. Sabi nga, God without man, He is still God. But man without God is nothing. Di po ba? So, napaka-importante na wag po nating iwala yung ating pagmamahal sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Dahil ito po yung pwedeng mangyari. Sabi dito, masasayang, mag-aaksaya lamang tayo ng oras. Waste in wrong way. Waste in wrongdoing. Waste in wrong place. So maraming masasayang, even yung mga ginagawa natin, kapag walang Diyos sa buhay ng isang tao, tingnan po natin, di ba? Pag walang Diyos ang isang tao, di ba? Sabi nga, kahit anong gawin mo pagpupursige sa buhay, ngunit kung wala ang Diyos sa buhay ng tao, baliwala po ang lahat. Sayang lang yung oras mo, sayang lang yung mga paraan na ginagawa mo, sayang lang yung pagpapagal mo. Ang sabi nga ng Biblia, kahit nasa iyo na ang lahat ng kayamanan ng mundo, kung wala naman ang Diyos sa buhay mo, baliwala. So napaka-importante po na wag po nating iwala sa ating buhay ang ating pagmamahal sa ating Diyos. Okay, W, waste our time. Ang susunod po ay letter A, sa wallet. Ang sabi dito, because yung A is can assist us to turn away from God. So, kapag wala o nawala ang Diyos sa ating mga buhay, anong sabi? Pwede itong magdala sa atin para tayo ay tumalikod sa ating Panginoon. Can assist us in wrong destination. Ayan, di ba? Kung saan man tayo pupunta, maaaring magkamali tayo. Kaya nga ang sabi pa rin po sa Proverbs chapter 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Diba? Kapag meron tayong Panginoon na patuloy nating sinasanggunian ng lahat ng ating mga lakad, diba? Yung ating path ay kanyang inaayos, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mag-aaksaya ng oras, hindi tayo mamamali ng lugar, hindi tayo mamamali ng mga ginagawa natin sa ating mga buhay kapag tayo ay patuloy na sumasangguni sa ating Panginoon. Kapag meron tayong Diyos sa ating buhay, kapag tayo ay patuloy na nagmamahal sa ating Panginoon, can assist us to turn away from God kapag wala ang Diyos sa ating mga buhay. Okay, mabilis lang po ito. Ano na po tayo? Letter L. Ang sabi po rito sa letter L, because can lead us into destruction. Ayan, kung meron po kayong mga pwede po kayong mag-jot down. Iano po natin yung acronym ng wallet. Waste our time, assist us to turn away from God, and sabi dito, lead us into destruction. So mga kapatid, ang hirap nang tayo po ay malayo sa ating Panginoon. Ang hirap nang walang Diyos sa ating mga buhay dahil ang ating buhay po ay magiging walang kabuluhan. Diba? Ang sabi po rito, tayo po kapag wala ang Diyos, masisira tayo. Mapapahamak tayo. Ang sabi po sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, ano po ang sinasabi doon? Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan.
So kapag tayo ay malayo sa Panginoon, kapag tayo po ay nawala natin yung ating pagmamahal sa Panginoon, tayo po ay mapapahamak, tayo po ay parurusahan ng Panginoon, tayo po ay mawawala daw sa kanyang kapangyarihan. So napakahirap po nun na kapag tayo ay napahamak, kapag tayo ay nawala sa pagkalinga ng ating Panginoon, sabi nga, di ba sa Biblia, na walang sino man sa atin ang pwedeng umalis ang mag-alis sa atin sa kamay ng Diyos. Di ba? Walang pwedeng makapag-alis. Ito man ay kahirapan, ito man ay kahubaran, kagutuman, mga problema, anumang mga pagsubok ng buhay, wala ni isa dyan ang pwedeng mag-alis sa atin sa kamay ng Panginoon. Maliban lamang na tayo po yung umalis sa kamay ng Panginoon. So kapag tayo po ay umalis sa kamay ng Panginoon, kapag nawala natin ang pagmamahal natin sa Panginoon, tayo po ay mapapahamak. Sabi dito, lead us. Tayo po ay ililid nito, sabi dito, into temptation. Matutukso na tayo sa lahat ng mga bagay na maglalayo sa ating Panginoon. So, sabi nga rito, sa temptation, sa tukso, at syempre, pag natukso ka na, ang sabi dito, lead us in fornication. Ayan. Ano yung fornication? So, kapag wala na ang Diyos sa buhay ng tao, natukso na siya, madali na siyang matukso. So, pati yung mga, ayan, katulad niyang kasalanan, yung paggawa ng kasalanan, fornication, ang ibig sabihin ng fornication, yung pakikiapid. Diba? Ibig sabihin, madali na sa tao ang mahulog sa tukso kapag ang Diyos ay wala sa kanyang buhay. Kapag yung pagmamahal niya sa Diyos ay nawala. At higit sa lahat ang sabi dito, lead in damnation. Kapahamakan ang mangyayari sa ating mga buhay kapag tayo po ay nawala sa Panginoon. So napakahalagang huwag nating iwala ang ating wallet. Wallet means God. Huwag nating iwala ang Diyos sa ating mga buhay. Bakit? Kasi mapapahamak po tayo. Yan po, lead us into destruction. And then another L sa wallet, ang sabi po rito, can lose our taste. Ayan na po. Mawawala na tayo ng panlasa. Di ba? Kapag ang tao walang panlasa, yung dila natin walang panlasa, kahit anong sarap ko na kinakain natin, di ba? Kasi hindi masarap. Kahit hainan ka pa ng isang buong lechon, mga paborito nating pagkain, kapag wala kang lasa, di ba? Baliwala yung masarap na pagkain. Hindi natin ma-enjoy. So isa yan sa bagay na pwedeng mawala sa atin. Yung ating gana sa paglilingkod sa ating Diyos kapag nawala sa atin ang Panginoon. Sabi po sa Mateo chapter 5 verse 13. Ano pong sabi ron? Kayo ang asin ng sanlibutan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi itapon at tapakan na lamang ng mga tao? So, yun po ay napakahirap na mawala talaga. Yung asin, meron na ho ba kayo nakitang asin na walang alat? Di ba kapag ang asin wala ng alat, pwede pa bang pang timpla? Hindi na po. Di po ba? So, hindi na po natin pwedeng mapakinabangan. Ang sabi itatapon na lamang ito at aapakan na lang ng mga tao. Masakit po yun. So, mga kapatid, ang hirap ng wala ang Diyos sa buhay po natin. Kapag nawalan tayo ng gana, sabi dito, taste in God's ministry. So, medyo kapag lalo na yung, di ba, pag marami tayong mga problema dumarating, katulad nitong bagyo na dumating sa atin, marami po akong naririnig na mga tao na talagang umiiyak po sila. Meron po akong isang nakita sa Facebook na dahil sa baha, umiiyak na po siya, nagpa-panic attack na po siya, na nangihingi siya ng saklolo na siya ay i-rescue. Kasi malapit na po second floor na. Malapit na pong umabot dun sa pinaka-inalalagyan niya. Ang nanotice ko lang po dito sa
taong ito na umiiyak. Habang umiiyak siya, ang sabi niya, inaalala niya yung kanyang mga gamit na nilagay daw niya, inayos niya. Sabi niya, baliwala din pala yung pag-aayos ng mga gamit, aabutin din pala ng baha. Yung mga, tawag dito, yung mga damit na nilagay sa plastic, wala rin, naglutangan din. Pero ang nanotice ko sa kanya, inalala niya pa yung mga bagay na masisira, mawawala. Pero hindi ko po siya naringgan na, Lord, please help me, help us. Tulungan niyo po kami. Di ba? Kapag ang isang tao ay malayo sa Diyos, walang Diyos sa kanyang buhay, ang nangyayari, di ba? Minsan sa huli na lang naaalala ang Diyos. Pero sa panahon ng mga pangangailangan, lalong-lalo na itong dumating na bagyo sa atin dito sa Pilipinas, ay may mga tao talaga na nandun na sila sa bingit ng kamatayan, pero wala kang marinig, Panginoon, tulungan mo po kami. Ang tinatawag nila, mga rescuer, please, i-rescue nyo kami. Pero salamat sa Panginoon, sa mga taong merong pagkakilala sa Diyos, ang lahat ay ipinagkakatiwala nila sa Panginoon. Lord, kayo na pong bahala. Alam po namin na hindi mo kami pababayaan, lalo sa panahon ng bagyo at suliranin na aming kinalalagyan. Amen po ba? Hindi nagpapabaya ang Panginoon natin kapag tayo ay patuloy nagmamahal sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na mawala ang ating gana sa ministeryo ng ating Panginoon. Huwag nating hayaan na mawalan tayo ng gana sa pag-attend ng mga Bible study. Huwag nating hayaan mawalan tayo ng gana sa pag-attend every Sunday sa church. Sino po dito sa atin na sa isang buwan, ilang Sunday meron tayo? 4. Diba? Yung iba po, ini-schedule twice a week lang ako atin sa isang buwan. Yung iba, thrice, once na lang. Diba? Pero hindi eh. Kapag meron kang tunay na Diyos sa puso, pananabikan po natin ang pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi sa gawain ng Panginoon, doon tayo lumalago, especially ang mga Bible study. Ano-ano po ba yung mga gawain natin sa church? Bible study, prayer meeting, Sunday schools, Sunday service. So, yan po yung mga bagay na kailangan ng ating mga buhay para tayo ay patuloy na lumakas, para yung pananampalataya natin ay patuloy na palakasin ng Panginoon at hindi tayo mapahamak. Diba? Huwag po nating hayaang mawalan ng panlasa ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Okay, anong letter na po tayo? Wallet. Double L. Letter E na po tayo. Okay. Sabi dito, because can encourage us to quit in God's ministry. So kapag nawalan ka na ng gana, nawala na yung taste mo sa Panginoon, sa mga gawain, syempre, ang kasunod nito, magkukwit ka na. Ayoko na. Kung kailan ako na born again, kung kailan ko nakilala ang Panginoon. Kasi meron po parsi, nakilala namin sa church kumilala sa Panginoon. Pero, nung umating siya ng church, sabi niya, minsan, umano siya nagwawala siya sa may kalsada, may daladalang itak. Dahil yung anak niya ay binugbog. Ang sabi niya doon sa husband ko, Pastor, ba't ganun? Kung kailan po ako kumilala sa Panginoon, mas lalong dumami ang problema. Mas lalong dumami ang pagsubok. Ayoko na. Hindi na po ko aatin. So, ganun po yung nagiging tendency ng iba. Na kumilala sa Diyos, pero sa pagdating ng mga pagsubok at problema, tumatalikod sila. Nawawala agad yung kanilang pagkakilala sa Diyos. Nawawala agad yung pagmamahal nila sa Diyos. Nawawala ang kanilang wallet. Ayan. Ulitin ko, kapag nawala na tayo ng gana sa ministry ng Panginoon, ini-encourage ito, nakaka-encourage ito sa atin na mag-quit tayo sa gawain ng Panginoon. Encourage to surrender. Encourage
to retreat, encourage us to defeat. Di ba? So kapag nag-surrender ka na, suko na. Pag nag-retreat ka, atras na. Na-defeat ka na, talo na. Di ba? Talo na tayo. So, no retreat, no surrender. Whatever happen o no matter what na dumating na pagsubok sa ating mga buhay. Madaling sabihin ay madali pong sabihin kasi po pagka andyan na po yung problema, ang hirap po eh. Hindi po. In my experience, sa buong buhay ko na nakilala ko po ang Panginoon, wala po akong maalala na ang Diyos ay nagkulang, na ang Diyos ay nagpabaya sa aking buhay, sa aking family. Nawalan po ako ng asawa, na nagtatrabaho, nawalan ako ng siya yung talagang padre di pamilya, pero never po niya kami pinabayaan ng mga anak ko. That time, sa palang po yung nagtatrabaho, dalawang nag-aaral. Pero never po na nagpabaya ang Panginoon. Bakit? Kasi ako po ay nagtiwala sa Panginoon. Sa mga pagsubok, doon ka pa ba susuko? Sa mga bagyo ng buhay, susuko ka pa ba? Lalayo ka sa Panginoon? Sabi nga ng Biblia ang Diyos ang buhay, ang Diyos ang ating buhay. Aalis ka pa ba sa Kanya? Ano pang mangyayari sa iyo? Pinagmumulan ng buhay ang ating Panginoon. So kapag umalis ka pa, ano na mangyayari sa atin? Wala na. So no retreat, no surrender, no defeat. Amen? Walang susuko, walang aatras, walang matatalo. Sapagkat ang Diyos, sabi nga, kung ang Diyos ang panig sa atin, sino ang laban sa atin? We are more than victorious. We are more than conqueror. Amen po ba? Tayo po ay patuloy na magtatagumpay. Maraming pagsubok, maraming problema, maraming tawag dito na mga taong nagbibigay sa atin ng mga problema. Naalala ko si Carrie Joyce. Lagi kong nakikita eh. Ayaw ko na nga lumabas. Kasi paglabas mo, ang dami mga taong Pero Carrie Joyce. Ka Joyce pala, sorry. Sorry, magkatunog po, Papsi, di ba? Si Joyce Mendoza. Ayan. Laban lang. Joyce Mendoza. Laban lang tayo sa bagyo ng ating mga buhay. Huwag tayong susuko. Magpatuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Magpatuloy lang tayong magpalakas sa Panginoon. Huwag kang susuko. Huwag kang aatras. Sabi nga, ang lumalaban, hindi umaatras. Ang lumalaban, sumusugod. Amen? Diba? Si David nga ang kalaban niya, Gulayat. Bata, laban sa isang Gulayat. Tapos, ang bala lang niya, ang tawag po doon, tirador. Diba? Pero ang sabi ni David, actually, doon ako na-amaze sa salita ng Panginoon eh. Wala akong kapangyarihan, wala akong anumang weapon na pwedeng pero sa pangalan ng aking Diyos na buhay, lalabanan kita, tatalunin kita, Gulayat. Di ba? So maraming Gulayat po sa ating mga buhay. Ang Gulayat po ng ating mga buhay, yung mga problema dumarating po sa atin. Pero sa Panginoon, walang imposible, walang Gulayat sa atin. Mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po? Mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kesa siya na nasa sanlibutan. Greater is He that is in us than He that is in the world. So, sino pa ang tatalo sa atin kung ang Diyos ay panig sa atin? Amen po? So, letter E. Ano po susunod? Last. Ayan, last na po tayo. Letter E, wallet. Ang sabi dito, can teach us how to revenge. Ayan, walang ka na ng gana, nag-quit ka na, so ano mangyayari? Tuturuan pa tayong mag-revenge, gumante, ayan, revenge in our fellow Christian. Ay nako, sobra ka na kapatid, sumusobra ka na, puno na ang salot, kailangan ka ng kalusin. Diba? Ganun na po minsan ang mga Kristiyano eh. Nagre-revenge na sila, gumaganti na sila eh, sa mga tao na
gumagawa sa kanila ng mali. Doon sa mga, sabi dito, fellow student and co-worker, hindi lamang sa mga taga-church even yung mga tao sa labas, mga kapitbahay natin, di ba? Dito sa amin nga, may mga kapitbahay dito na makukulit, mga pasuway. Pero, lalabanan ba natin sila? Gagantihan ba natin sila? Pag binato ka ng tinapay, binato ka ng bato, sabi, batuhin mo rin ng bakal. Ganun ba? Hindi. Pag binato ka ng bato, ang sabi ng Diyos, batuhin mo ng tinapay. Sabi ng iba, babatuhin ko siya ng tinapay na may palamang bakal. Di ba? So, kabaliktaran. Ang Diyos laging merong sagot sa atin. Kapag ay napika, anong sagot ng Panginoon? Mapalad ang mga taong inaapi. Diba? So wala tayong pwedeng ireklamo sa ating Panginoon. Okay, yun po. Buo na po ang ating acronym ng wallet. So, dito po ay napaka-importante po talaga na tayo ay merong Diyos. Napaka-importante po na huwag nating iwala ang ating Panginoon. Okay po, balikan ko po uli yung word ng o yung acronym ng wallet. Ano sabi po? Waste our time, assist us to turn away from God, lead us into destruction, lost our taste, encourage us to quit in God's ministry, and teach us how to revenge. So don't lose your God, don't lose your wallet, love your wallet, love your God. Huwag nating hayaan na mawala kasi napakalaking magiging problema natin kapag ang Diyos ay nawala sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa huling aking sasabihin sa oras kong ito, sabi dito, kaya mahalin natin ang Diyos katulad ng pagmamahal o pagpapahalaga natin sa ating wallet in literal. Amen? Diba, Papshi, Mamshi? Yung wallet natin, pinapahalagan nyo ba? Hello, mga kapatid, pinahalagan nyo ba yung inyong mga wallet? Ayaw mo mawala. Minsan nga, nai-imagine ko, ano kaya kung nawala itong wallet? Nandito lahat ng aking mga importanteng bagay. So, ang Diyos po ay napaka-importanteng bagay sa ating magbuhay. Na kapag ito ay nawala sa atin, mawawala ang lahat sa atin. Wala tayong kabuluhan, wala tayong pwedeng gawin, anumang gawin mong pagpupusige. Kapag wala ang Diyos sa buhay po natin, tayo ay patuloy na mabubuhay ng hindi matiwasay, hindi maayos. So mga kapatid, di ba, importanteng merong Diyos. So sa mga nakikinig sa atin sa mga oras pong ito, kung sino man po sa atin dito na naimbitahan, kung sino man dito ay hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoon bilang kanyang Diyos, tagapagligtas, tanggapin po natin ang Panginoon. At kung lahat naman po ng nakikinig dito sa iRadio ay mga lingkod na ng Panginoon, mga Kristiyano na, ang nais ng Panginoon sa atin po ay huwag po tayong susuko sa bagyo ng ating buhay. Hanggat nandito po tayo sa mundong ito, sabi nga, kakambal na daw ng tao ang problema. Hindi mawawala yan. So ang Diyos, hindi tatanggalin ang problema para magkaroon ka ng kapayapaan. Kundi ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng peace sa puso mo sa gitna ng bagyo at suliranin ng ating buhay. Okay po? Ulitin ko po, don't lose your wallet, love your wallet with all your heart. So yun lamang po ang nais ko pong ibahagi sa umagang ito na nawa po ang lahat ay napagpala at patuloy tayong maraming natutunan sa salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Yung pala ibig sabihin ng wallet. Pakiulit ang ibig sabihin ng wallet.
waste our time, waste our time, assist us to turn away from God, lead us into destruction, lost our taste, encourage us to quit in the ministry, teach us how to revenge. So, yung una, W. W. Ano yung W? Waste our time. Waste. Tapos yung A. Assist us to turn away from Assist. God. Yung L. Lead us into destruction. Lead. Yung L na uli. Lost our taste. Lost. Tapos yung E. Encourage us to quit in the ministry. And last is T. Teach us how to revenge. Yun, wallet. Yung pala ibig sabihin nun. Kala ko, wallet na Seiko wallet o kaya Prada o kaya Louis Vuitton o kaya yung mga signature ng mga wallet. Yung pala ibig sinasabihin niya, yung Panginoon pala, si Lord pala ang ibig sabihin ng wallet na yun. So, kaya ginamit ni Pastor Marivic yung term na wallet kasi ang wallet sa atin importante, di ba? Lalagyan ng lahat ng kailangan natin. Ando ng pera, nandoon yung mga ID cards natin, mga credit cards, driver's license, susi, nandoon din, di ba? Susi, hindi. Pwede ka maglagay ng susi sa wallet. Isa lang. Mga barya, ganyan. So, nandoon lahat. So, parang nire-represent ng wallet na ito yung lahat ng buhay natin, nandoon lahat nakalagay. Kaya parang si Lord, siya yung nagmamaniobra ng ating buhay. Kapag may problema tayo, siya yung ating sangdigan. Yung lagi nating nalalapitan. Pag aalisin natin yung wallet natin, nawala yung wallet natin, nawala si Lord sa atin, parang useless na ang buhay natin. So, dapat every time na magkakaroon tayo ng problema, maging kinakailangan lumalapit tayo sa Kanya at nananalangin tayo, humihingi tayo ng tulong sa Kanya. Merong na-share dito si Pastora Maridet Bermeo. Yung Do You Know Where You're Going To? Yung kanyang title, yung saan ang lakad? Ang kanya namang ibig sabihin dito ay ano ba yung purpose natin sa buhay? Yeah, kung ang purpose natin sa mundong ito ay ganito na lang ba? Simple kumain, matulog, magtrabaho, repeat, paulit-ulit na lang ang buhay natin. So wala tayong purpose sa buhay, dapat may purpose tayo. Ganon din sa wallet na tinutukoy ngayon ni Pastora Marivic, na kapag tayo ay merong problema, meron dapat tayong kinikilalang Diyos. Kasi kung wala tayong Diyos sa buhay, ano pang silbi ng buhay natin? Ang tanong ko, Pastora, paano kung nanakaw yung wallet mo? Patay. Sabi nga, big problem. Yan. Tanong doon. Pag nawala yung wallet, and kagaya sabi mo, na-snatch. Pag na-snatch yung wallet mo. Literal naman yun. Yun yung wallet na, wallet na literal. Yeah, so yung kasi sinasabi ni Pastor, yung wallet represents God. God. So para bang pag nag-lukewarm ka sa Panginoon, nanghina ka na, andyan na lahat yung mga iba't ibang problema sa buhay. Nagkakaroon na kasi nawala na si Lord sa'yo. Kinalimutan mo siya, maaari, or bumalik ka sa dati mong pagkatao. So, wala nang direksyon ng buhay. Hindi po ba, Pastora? Meron kasing gano'n ng mga tao na, buti pa nung, ganito ako eh. Nung naging Kristiyano ako, ang daming pagsubok sa buhay. Nung dati ganito ako, wala namang ganito eh. Diba? Bakit gano'n? So, diba kasi pag napapalapit tayo sa Panginoon, mas marami tayong pagsubok sa buhay. Tinitingnan niya kung talagang legit kang o tunay kang Kristiyano. Ganyan kasi mangyayari sa darating na panahon na sa judgment, sasalain yung mga talagang naniniwala, nagtitiwala sa Panginoon, yung nananampalataya. Talagang believer. Talagang susuyurin yan. Tetestingin tayo sa bandang huli at yun ang maliligtas. Ito yung nangyayari sa buhay natin na itatanong natin, bakit nung ako'y ganito,
wala namang problema. Nung naging Kristiyano ako, mas matindi ang pagsubok sa buhay ko. Yun ang kasagutan po niyan. Na sa buhay ng Kristiyano, bago ka makarating sa kaharian, maraming tayong pagsubok na dadanasin sa buhay natin. Gaya ng wallet na tinutukoy ngayon ni Pastor Maribig ngayon. Ayan. Alright. At ang Papsi nga, di ba? Ang manatili hanggang wakas siyang maliligtas. Yan, totoo yan. Yung dalawang bagay ang hinahanap sa atin ng Panginoon na pananampalataya. Pananampalatayang nananatili hanggang wakas at pananampalatayang nagbubunga ng mabuting gawa. Totoo yan po ang Amen. dalawang bagay na hinahanap sa atin ng Diyos na pananampalataya. Kakala kasi nila madaling maging Kristiyano. Pag Kristiyano ka, sagip ka na eh. Hindi po kasagutan nyo o yung kaligtasan yung nabaptismo ka na naging Kristiyano ka na. Hindi pa rin yun eh. Tuloy-tuloy pa rin yung ating gawain sa Panginoon na maraming Kristiyanong napupunta pa rin ng impyerno. Akala ninyo. No? So, pero siyempre pagka tayo ay tumanggap na sa Panginoon, dapat susundin na natin yung kanyang mga pinag-uutos. Yan. Yun ang trabaho natin mga Kristiyano. Follow. Yung sumunod sa kanyang mga pinag-uutos. Kasi, Kristiyano ka nga, hindi ka naman sumusunod sa pag-uutos niya. Sa palagay mo, maliligtas ka ba? Yun. Mawawala mo yung wallet mo. Yun ang problema. Okay, wala tayong mga questions dyan? Wala naman. Okay, siguro very clear sa kanilang lahat. Oo. Si Rejoice Mendoza, Bonete. Madalas nawawalan ng wallet ito. Uy, grabe ka, hindi Hindi, ibang wallet yung wallet na literal na wallet. Okay, Pastor, paki-pray po natin yung ating mga kababayan na yung mga wallet nila lalong tumindi. Yung kanilang tiwala sa ating Panginoon. Sige po. Muli ay salamat sa salita ng Panginoon. Naway patuloy tayo na pagkalan nito. Manalangin po tayong lahat bilang pagwawakas sa oras kong ito. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga narinig po naming mensahe o Diyos. Alam po namin na ito po'y nagmula sa inyo, Diyos. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po dahil nakilala po namin kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. At wala po kaming pinagsisisihan, Panginoon, na kayo po ay aming nakilala mula noon hanggang ngayon at sa darating pang panahon hanggat hindi pa po kayo dumarating, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Patuloy na magmamahal sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa, Panginoon. Help us, O Lord, na patuloy kaming maglilingkod sa inyo sa kabila po ng mga kabilang mga problema, O Diyos. Nawa, wag po itong maging dahilan, Panginoon, ang mga problema na kami po ay lumayo sa inyo, humiwalay sa inyo, Panginoon. Dahil magiging walang kwenta kami mga tao kapag kami ay malayo sa inyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, sa oras pong ito, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na wag pong mawala kayo, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga puso. At kung kami man po, Panginoon, ay may mga from time to time ay nakakalimot, Panginoon, Lord, patuloy na conviction mo, ang patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Paalala niyo palagi, Panginoon, na kayo ay tunay na Diyos na buhay, Diyos na mabuti sa amin, Diyos na nandyan palagi sa lahat at sa oras ng aming pangangailangan. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain niyo ang lahat ng nakikinig sa iRadio. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga lingkod mo, mga pastors, mga pastora, Panginoon, na patuloy na ginagamit niyo, Panginoon, sa iRadio. Bless them, Lord. Even Papshi and Mamshi, salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang pagpapalain, Panginoon, sa lahat ng aspeto po ng kanilang mga buhay. Ganon din dalangin din po namin, Panginoon. Patuloy ang aming mga
kababayan, Panginoon, na mga naapektuhan, O Diyos, ng bagyo, Lord, na hanggang ngayon, Panginoon, na hindi pa po sila nakaka-recover. Lord, help them, O God, at patuloy nawa na matapos po nila ang lahat ng kanilang mga ginagawa, mga paglilinis, pagliligpit, o mga bagay na naging cause, Panginoon, ng bagyo. At salamat, Panginoon, higit sa lahat na wala man yung ibang mga gamit, na wala man yung mga bagay na nasasabi naming mahalaga sa amin. Pero salamat dahil yung buhay na ibinigay mo sa amin, yung buhay na ipinahiram mo sa amin, ay patuloy na mas mahalaga, O Diyos, kesa sa mga gamit. Kaya salamat sa kaligtasan ng mga anak mo, Panginoon, at sa mga kababayan namin na nawalan din naman ng mga mahal sa buhay. Lord, we pray your comfort for them, Lord, at patuloy na yung mga pangangailangan, Panginoon, financially. Lord, we pray your provision, Panginoon, na patuloy na ipagkakaloob sa kanila, Panginoon. Lord, muli salamat sa mga darating pang mga problema, sa mga darating pang bagyo. Alam po namin, hindi yan mawawala. Pero ang Diyos namin, ang Diyos na pinaglilingkuran namin, always na nandiyan. Parating nakikinig, parating tutulong, parating yayakap sa amin, Panginoon, sa oras ng aming mga pangangailangan. Lord, muli, marami pong salamat. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kaluwalhatian, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Thank you po so much, Pastor Marivic, sa iyong Thank you po. wallet. Sa kanyang mensahe. Ano po yan? Wallet ka ba? Wallet. Bakit? Wala lang. Akala ko bibigyan mo ko ng wallet eh. Sa opportunities at thank you din po. Thank you po, God bless. Okay, bless po. Bye-bye. Bye-bye. Love you both. Bye-bye po. We love you too, Pastora. Thank you. Pastor Marivic Trejano, wallet na maswerte. Ayan. Yan ang wallet na yan, ano? 3 minutes na lang. 3 minutes. Okay. Bibilisan natin. 500 pesos po. Unang makakasagot. Ano ibig sabihin ng wallet? Okay? Type mo na now na dyan. Okay. Now na. Sino ang makakasagot? 500 pesos. Unang makakasagot niyan. Ano yung ibig sabihin ng wallet? W-A-L-L-E-T. Kung sino yung unang lalabas dito? Ayan. Tatawagan namin. Andyan na yung now na. Ayan, now na. Bilisan natin. 500 pesos kung kayo na nag-take notes. Rejoice Orfilia. Hindi. Yung acronym. Acronym. Meaning, yung acronym. W-A-L-L-E-T. Tatawagan. Tatawagan namin. Ala? Wala ba nakakasagot? Meron si... ano yung sabi ng W? Anong isip ng A? Lumabas na si Mary Grace. Pero tatawagan dapat. Tatawagan natin? Oo, pero ayan na, si Mary Grace, waste our time, assist us, turn away from God, lead us to destruction, lose our faith, encourage us to quit God's ministry, and teach us to revenge. Ayun, sino nung nakasagot nun? Si Kurt Timothy, Ayan. Mary Grace yan. Mary Grace. Kaya, congratulations. 500 pesos. Ayan po yung mga random natin, mga Q&A dito. Kung talagang nanonood kayo or nagtitake notes kayo, minsan magtatanong tayo, biglaan po yan. Kaya always, maganda po kasi ang topic. Mga ganitong klaseng mga gabi-gabi po yan. Ganyan ang gagawin natin. Ano? So, mag-take notes po tayo. Time to go, guys. Kami po yung magpapaalam na. And tomorrow, Thursday naman bukas. Bilis na Yeah. Kaya Pastor Sunny naman bukas. No, Pastor Dep. Pastor Marivic ba? Ay, ewan ko. Sunny na. Pastor Sunny. Time to go, guys. See you tomorrow. Ingat-ingat po. Ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. And God bless po sa inyong lahat. Good night po. Bye-bye sa inyo.
sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang bibitaw, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo'y maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Kung nandito ka na, aatras ka pa ba? Huwag na, hindi mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa. Tiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Kung mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo'y maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Maraming pagsubok man ang dumating, tumuloy ka lang. Lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo'y maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Kumapit ka lang. Kumapit ka lang. Ito po ang iRadio, ang lingkod para sa salilang Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.